alam niyo kasi kung ikaw din ang Pangulong Marcos at ang pinakahuli pong mga pag-aaral, pagtatanong, ang iyong popularidad, yung iyong political capital, wala na halos, no? At pababa ng pababa ang iyong trust ratings at saka satisfaction ratings, mukha ho namang gagawa ka ng kaparaanan para din kahit papaano ang mga Pilipino ay magkaroon ng pag-asa. Dito nga po sa kalutasan po at pagpapanagot, dito po sa mga nagkasala at gumawa nitong pinakamalaking iskandalong ito. Siguro kauna-unawa naman yun. Opo, na yan mismo ho ang gustong mangyari. Pati ang ilang mga taga-gobyerno na sinasabi ho na dapat sila ho, kasi yung order hindi ho naman nila na i-publish, no? Yung mismong Sandigan Bayan order, kasi yung abogado ni Saldi ko nagsasabi, excuse me, meron pa kami 5 days dyan upon receipt para kami mag-komento. Pero wala daw hong ganun, sabi ni Atty. Rondain na gusto namin makapanayam. So dito ho, bigyan natin po ng presumption of regularity yung anunsyo ng Presidente na totoo po na mayroong order ng Sandigan Bayan at tinanggap yung order po ng DFA at sila po ngayon ay obligadong magpatupad nito. So bigyan natin yan ng presumption of regularity. So Mr. President, good morning po sa inyo. Kung nanonood kayo ngayon sa amin ni Chacha, si Chacha po may sabi nun, hindi ho ako. Pero kung nanonood kayo kahapon, baka napakinggan niyo po yung sinasabi nga ng mga issue nung una ng mga blackmail. Anyway, sige. So, magandang balita daw po dahil nakansela na. So what's next? Yun na nga. Ano ba susunod? Ngayon si Sara Diskaya nasa NBI na. Si Sara daw, tularan daw po ninyo, ang sabi ng NBI. Tularan nyo, hindi na kami pinahihirapan pa. Diba? Mauna ng surrender. Kaya lang, meron pang isang balita. Yun daw, pinsan yata ni Senator Mark Villar. Umeska po na. May mga ganun din. Pumunta na daw ng Japan. Yung pinsan? Oo, yung pinsan. Tama. Tama pa pinsan ba ito? Oo. Ang kilarang apelido, pinsan ba o tsuhin? Hindi ko alam. Anyway, so dito muna tayo kay Saldico. Papatunghayan po si Sara na mukha hong umaatras doon sa sinasabi daw po na nakikipag-usap sa kanya ang DOJ at sinasabi nga na sandali lang, magkano ba may sasauli mo? Yan, ayaw daw nilang magsimula ang usapan sa pagsasauli ng pera. Diba? Siguro hanggang ngayon, iniisip nila, baka kaya nilang itago yung kanilang mga kinita dito sa mga na ito, mga maanumalyang kontrata. Pero kay Zaldico, ang next step dyan, at kailan? Kasi dyan ho, mga kapatid, ang atin din po mararamdaman, makikita, ang sinseridad po ng gobyerno na mapauwi dito si Zaldi. Ang tanong dyan, may order na po sa lahat ng mga embahada, etc. Kung gaano din po siguro kabilis, na pabalik dito sa Pilipinas itong si Arnie Teves. At kung gaano po din na-implementa ang Interpol sinasabing order to arrest. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan natin kung gaano rin po kabilis ang magiging pangkilos po ng pamahalaan para yung Interpol mapakiusapan din, ma-red notice na siya, na siya mapabalik na ho sa Pilipinas. Yan po naman pong ating hihintayin. Alright, so Mr. President, good morning po sa inyo. So sino pong pupunta ron sa kung saan mga lupalop para halughugin na kung nasa saan po si Saldico? Okay? Naalala ko tuloy yung ugnayan natin dito sa isang kausap natin na isang abogado na expert din sa mga ganitong bagay. Ang sinasabi niya, once daw makansela yung passport, kung makikipag-ugnayan sa international police, madali daw para sa ibang bansa na hanapin kung sino man ang ipapahanap natin. Dito lang naman daw sa Pilipinas ang mabagal. Okay. So, magiging mabilis kaya? After ba nito, sila ba'y makikipag-ugnayan na sa international police? That's the question now. Yan ang ating ano bang notice ang ilalabas? Is it blue? Is it red? Ano ba talaga? Opo, sige po. So mga kapatid, abangan po natin, hindi pa ho dyan kumbaga nagtatapos ang kwentuhan na iyan. So ako ho talaga naiintindihan natin ng Presidente. Dito po sa bukas makalawa, ano rin yan, yung mga, siguro pag naglabas din po ng iba pa mga aresto, siya na ang mag-a-announce. Kasi nga para ho, ang dating is that, ito na, tinutupad ko na ang sinasabi ko sa inyo. Ang kanyang mga At dito, sabi nga niya, di ba, walang malaking pangalan, walang mataas na opisyal, lahat mananagot. At yan ang gagaling. Iba kasi kapag nanggagaling sa Presidente. In fairness naman. Diba? Tsaka para din makita ng tao na talagang tinututukan niya itong issue ng flood control scandal. At saka, hindi may tatanggi din,
Alam niyo ho yun, yung hinahanap natin, wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa, yung pogi points na posibleng likhain nito. Oo. Kaya ko rin naalala ko, noong panahon na may isang gustong kumandidatong senador Oo. o ng opisyal ng gobyerno para makakuha ng pogi points, siya nag-traffic. Anong taon Ayan, yan? si Big Boy, oh. Ipahanap ko nga yan. Di ba? Ah, talaga. Big Boy, siya nag-traffic. Siya mismo ang gumitna. Siya, Oo, sa ano kaya C5. magandang... Abay, Oo. nag-traffic siya. Oo. Sigurado makakakita tayo niyan mga later next siya year. nag-traffic talaga. Oo, Opo. siya nang nag-traffic. Eh, huwag niyo maasahan ng presidente na sa tindi ng problema ng traffic na siya ipapagitna sa kalsada. Uy, at siya hindi nyo ang naman magta-traffic. sure. Oo, malay nyo naman. Gawin nga ng Pangulo. Malay nyo, mamaya, subukan ng Pangulong bumiyahe sa EDSA nang malaman niya kung gaano ka-traffic ngayon. Nang kaya- naka-jeep. Nang naka-jeep. Para O kaya... patunayan din rin, itong sinasabi na naman ni Chairman Artes. Oo nga, Ito talaga. nasisi na naman yung mga mall-wide sale, ano? Hindi lang yun, Chairman Artes talaga. Okay ka talaga, Chairman, ha? Ikaw talaga, Chairman. Ang panawagan mo na naman sa amin, wag na kaming gumamit ng ating mga sasakyan at mag-commute. mag-commute daw Oo. para makabawas sa dami ng auto sa kalsada. Kasi nga, ang sinasabi niya, ito daw kalsada natin. Halimbawa, itong EDSA. Limitado. 450,000 na ngayon ang mga bumabiyahe. Pang 250,000 lang daw na sasakyan yan. Oo. So, sobra-sobra na. So, ang sabi nga niya sa ating pong mga, ito ho, sa mga middle class, sa mga nakakotse ngayon, nahulugan, opo, sa mga naghahatid po sa mga bata, sa lahat din po ng mga may obligasyong umalis na maaga para po hindi malit sa mga trabaho, mag-commute daw po tayo. Ang problema ko, Chairman, wala akong masasakyan kasi madaling araw ko umaalis. Oo, at wala pa hong masyado bumabiyahe niyan dito po sa akin pinanggagalingan. Pero siguro, Chairman, ito po, maganda. Oo. Pakita nyo nga po sa amin, please. Mauna kayo. Mauna po kayo. Ihatid mo yung anak mo diyan sa Katipunan na nagko-commute ka. Meron ka ba masasakyan dyan? Oo, magandang sample. Papunta po diyan sa Katipunan na public transport. Tama. Sa Walk na to. panggagalingan po ninyo. Subukan lang po ninyo. Try lang po. Try. Okay. O kaya pupunta ka sa office mo dito sa EDSA, Mandaluyong, sa MMDA office. Sige nga po, mag-commute po kayo galing sa iyong tinitirhan na subdivision. Mauna po kayo. Mauna po kayo. Okay? Sige. Okay? So, sinasabi mo, gawin mo. Yan. Chairman, Walk ha? the talk, ika nga. Oo. Chairman, ito ho naman po pakiusap lang po naman ito. Opo. Hindi ho namin kayo pinipilit, no? Pakiusap lang po ito. Alright? But don't worry po, ha? Amin pong ipopromote ang Manila's Finest. Nakasali sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Oo. Ay, nako. Alam nyo, sometimes talaga, or kadalasan, parang wala silang connect, no? Wala silang connect, mga kapatid, no, sa nangyayari. Kung bakit obligado pong magpundar ng sariling kotse ang ating pong mga kababayan. Kahit na pong matraffic ka, kahit pa paano, at least na andong ka sa loob ng kotse mo. Yan, kahit na nagtitiis ka. Kasi nga naman, di ba, paano ka naman makapag-commute itong LTFRB nga? Hindi ba? Hindi ho maiayos ng mga linya ho ng jeepney. Ito hong ating mga tren, kulang na kulang. Ay, isa-isahin ko ba naman ito? Ay naman. Sige. Kami